So pag-usapan naman natin ngayon mga kapengyo ang mga Japanese fans nagigil dito kay Janrel Casimero na kung saan napakarami pong komento ngayon ng mga Japanese na ayaw na nga raw nila kay Janrel at meron pa ngang ilang Japanese na nagsabi na wag na raw sanang lumaban etong si Janrel Casimero kahit kailan. Kahit kailan na mga kapengyo dito sa bansang Japan dahil ayaw na nga raw nilang mapanood ang walang disiplina na boksingero. So napakadami po talagang ibinabato ngayon kay Casimero which is talagang nakakaawang tignan etong si Utol Janrel dahil lang sa isang 1 pound na sumobra talagang galit na galit ang mga hinayupak na Japanese. Hindi ko po nilalahat ng Japanese pero yung iba pong gigil na gigil kay Janrel talagang makikita mo kung gaano sila kabayas no dito kay Janrel Casimero at sinasabi nga nila never na raw talaga makakalaban ni Casimero etong si Naoya Inoue which is talagang nililihis nila no. Syempre kababayan nila yan natural nililihis nyo. Dati pa man na hindi naman talaga nag-overweight si Janrel at nasunod sa rules ayaw nyong ilaban yung monster nyo kuno no. Pero ngayon na nagkakaroon ng mga issue etong si Janrel napakarami nyong sinasabi kung hindi ba naman talagang katarantaduhan yung mga Hapon kayo no. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin dito ay Sports Talk PH. So maging ang mga Japanese fans nga po ay sumasang-ayon na din ngayon sa kampo ng kanilang pambato na si current undisputed Super Bantamweight World Champion Japanese wrestler Naoya Inoue na wag nitong lalabanan ang ating pambato na si former WBO Bantamweight World Champion Janrel Casimero. Maging ang mga Japanese fight fans po kasi ay hindi rin natuwa sa pag-overweight ng angas ng Pinas sa weigh-in nito kontra sa Mexican former world title challenger Saul Sanchez. Ito yung nakakalungkot mga kapengyo no. Kung si Saul Sanchez nga walang nasabi, sobrang sports lang nung tao at nagpasalamat pa kay Janrel at kinausap pa siya. Pero itong mga Hapon na hinayupak na to talagang gigil na gigil no dito kay Janrel Casimero. Ulitin ko po hindi ko po nilalahat ng Japanese no. Dito lang po sa mga umiidolo kay Naoya Inoue na kung saan kumukontra kay Janrel na para maglaban sila. Grabe po talaga yung panghuhusga ng mga Hapon na to no. Ayon sa post ng isang Hapon na ito, ay hindi niya daw alam kung ano na ang sunod na hakbang na gagawin ni Casimero at kung magpapatuloy pa daw ba ito sa kanyang professional boxing career. Natural, magpapatuloy yan. Trabaho niya yan Diba? Bakit pinangungunahan nyo? Lang yang mga Hapon to. Sipin nyo talagang nangunguna na sila no? Na dapat daw hindi na talaga ituloy ni Janrel yung karir niya. Puta yan, trabaho niya yan Mabibigyan mo ba siya ng trabaho kung mawala na siya ng trabaho? Diba? Subalit ngayon umano ay hindi niya na daw ito nakikita bilang potensyal na kalaban ng binansagang halimaw ng Japan. Habang ang isa namang ito ay sinabing nag-overweight daw si Casimero at nanalo via knockout kontra sa fighter na hindi naman daw totoong super bantamweight fighter. Kaya ano naman? Kung hindi naman talaga super bantamweight, lumaban siya May agreement naman yan mga kapengyo Umagri siya Natural, lalabanan ni Janrel. Ganun lang naman yan Kung sino yung tatapat sa kanya, ito nga yung sinasabi ko. Kung sino yung tatapat sa'yo, labanan mo. Katulad na lang ng halimaw nyo kuno, yung monster nyo kuno. Pound for pound pa man din na turingan. Ni hindi nga lumalaban sa ibang bansa, puro Japan lang. Tapos kay Casimero, ayaw labanan, ang daming dahilan. Diba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Totoo nga yung kasabihan mga kapengyo no. Kaya naman nakikiusap umano siya na sana daw ay wag nang lumaban pa si Casimero sa bansang Japan kahit kailan. Kita nyo na nakikiusap pa na wag na raw lumaban si Janrel ng bansang Japan kahit kailan. Pakialam mo ba? Gusto nung tao trabaho niya yan, profesyon niya yan. Ba't papakialaman mo? Lang yak. Habang may nagsabi naman na hindi daw marunong sumunod si Casimero sa pinakamahalagang batas sa sport ng boxing. Nagkamali na nga, sumusunod naman sa rules kaso nagkamali na nga yung tao. No, hindi naman din kasalanan ng tao. Kaya nga nai-issue ngayon kay Marlon Tapales Bakit naman yung ibang kampiyon gaya ni Marlon Tapales, gaya ni Ryan Garcia, sumobra rin naman sila sa timbang 'di ba? 2 pounds. Malaking bagay na yun kay Janrel 1 pound pero nasilipan nyo kaagad ng butas, no? Talagang tinitirya nyo ng tinitirya. Samantalang sumunod naman sa rules ni Sanchez. Ito si Janrel Casimero, hindi siya sumobra ng 128 pounds bago ang laban. Kikita nyo kung gaano po kahirap yon. Hindi siya ganun kumain, no? Para malabanan, para matuloy lang yung laban nila. Tapos si Saul Sanchez na lahat ng desisyon, sinunod na niya. Diba? Tapos 1 pound nanalo yung tao, bubutasan nyo. Diba? Kung natalo, napalagay nyo ba may reklamo kayong ganyan kung natalo? Natural wala.
wala, di ba? na pagkuha ng tamang timbang. Buti na nga lamang umano ay mabait daw si Sanchez at pumayag pa rin ito na labanan siya. Dahilan kung bakit nakuha umano ni Casimero ang panalo via first round knockout. Mabait talaga si Sanchez. Nakikita ko naman, tsura pa lang ni Sanchez, tahimik, na talagang humble lang yung tao. Mabait talaga. Etong mga Hapon lang naman ang may reklamo eh. Siguro, malaki ang talo nito kay Saul Sanchez, kahit itong si Inoue, yung promoter din niya, kaya talagang todo ngit-ngit ang galit kay Casimero. Diba? Sinasabi ng daya, kasi malaki yung talo nyo sa talpak. Yun lang yun. May nagsabi din na dapat lang umano na i-terminate ang kontrata ng Angas ng Pinas at na naaawa daw siya kay Saul Sanchez dahil kinailangan pa umano nitong sumugal at ilagay ang kanyang sarili sa kapahamakan ng dahil sa paglaban nito sa isang overweight boxer. So, paanong, tatanungin ko lang, no, yung Hapon na yan, paanong sumugal? Lahat ng rules sa kanila, parang baliktad eh. Si Jarrell nga siguro yung sumugal eh. Kasi isipin nyo nga naman mga kapenyo, before the fight, isang beses lang kumain yung tao. Tapos kumain mga lanso-lansones lang na madaling araw. Isipin nyo yun mga kapenyo, gaano kahirap yun, tapos lalaban ka. Parang si Jarrell nga yung sumugal, hindi si Saul. No? Si Saul, napuruhan lang siya, kaya siya bumagsak. Pero kung pagdating sa pagkain, sa talagang tamang tulog, lamang na lamang si Saul Sanchez. Masyado lang kasi niyang in-underestimate si Casimero, kaya bumulagta siya. Kung hindi niya sana sinabayan yung tao, malamang sa malamang umabot siya ng 10 round. Yun po yung real talk dito, di ba? Ito mga nagdadahilan na to, malamang sa malamang tansya ko lang, talo po ito sa talpak. Comment kayo down below kung agree rin kayo sa akin. May nagsalita din at sinabing nananawagan umano siya sa mga organizers na magsagawa ng aksyon at ipawalang bisa ang kontrata ni Casimero sa ilalim ng Treasure Boxing Promotions ni Masayuki Ito. Oh, kita nyo na mga kapenyo, parang siya na yung commissioner. Kumbaga siya na yung nananawagan. Natanggalan daw si Jarrell Casimero ng lisensya para hindi na lumaban dito sa bansang Japan. Sila na yung nasusunod no? Samantala nagko-comment lang naman kayo, mga hinayupa kayo. Napakadami pa pong banat ng mga Japanese fight fans sa ating kababayan. Pero sana naman ay maisip din nila na pinagbayaran din ni Casimero ang pag-overweight niya. Gawa. Yun ang sinasabi ko, tamang-tama ang salita dito ni Sports Talk PH, no? Na kung saan pinagbayaran po talaga ni Jarrell yan. Dahil lahat ng rules ni Sanchez, kahit maselan ito, sinunod po ni Jarrell Casimero. Sumunod siya. Nakita nyo naman siguro yung last vlog ko, talagang tatlo nakabantay sa kanya. Manager ni Sanchez, coach ni Sanchez, at yung commissioner na nasa harap niya before siya lalaban. 128 pounds ang timbang ni Casimero, samantalang si Saul Sanchez, hindi natin alam ang timbang niya kung sobra-sobra na siya doon. Kaya nga talagang sinabayan niya etong si Casimero. Yun nga lang, naunahan siya ng ating pambato at napangahan siya, no? Kumbaga talagang tinamaan siya, medyo talagang hilo siya. Kaya po nangyari yun. So, ito nga yung sinasabi ko nung mga nakaraan pa sa vlog ko, na kung sinong araw talaga ang binababa, siyang inaangat ng Diyos. Totoo po yan. Kaya po inaangat si Jarrell ngayon ng Diyos dahil po sa dami ng may inggit dito kay Jarrell Casimero. Kung talo na yung pambato nyo, talo na. Huwag na kayong magsiiyak. Yun lang po yan mga kapenyo. Ng 128 pound rehydration clause sa mismong araw ng bakbakan. Dehydration, tingnan nyo. Si Sanchez naman ay pagkatapos ng weigh-in ay todo lamo na ito at nakapag-recover na bago sila nagtagpo sa ibabaw ng lona. So ayan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa latest update natin na ayaw na nga ng mga Hapon dito kay Jarrell Casimero at wag na nga raw lumaban ito sa bansang Japan dahil hindi na rin niya makakalaban itong si Naoya Inoue. So kung ganyan pala sila sa Japan, dapat lang mag-move on na lang si Utol Jarrell at lumaban na lang sa iba, sa Saudi. Ang dami pa naman pwedeng labanan, Saudi, Korea, Pilipinas, US. Kung ako kay Utol talaga, doon na lang. No? If ever ayaw rin ng promoter niya, magpalit na siya ng promoter. Diba? Yung talento niya, binabayaran yan. So talagang kung ako kay Utol, move on na lang. Kung ayaw nila, diwag. Diba? Masyadong masiselan tong mga Hapon na to. Which is maiinis ka talaga. At saka parang sila na yung nasusunod. Kaya pala hindi na ako nagtataka bakit si Naoya Inoue ayaw lumaban ng US. Kasi alam nila na may rules din doon.
at hindi sila masusunod, no? So pag lumaban siya doon at natalo siya, pwede na siyang malaos eh. Kaya ayaw nila, kaya pinapadayo nila yung iba na kaya nilang bayaran papunta sa Japan para yung rules nila ang masusunod. Tama po ba ako mga kapenyo? O tama talaga ako? So ayan mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko ano ang masasabi nyo dito sa mga Hapon na may ayaw na nga kay Jarrell Casimero, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga penyo at kita-kita na tayo sa susunod kong reaction videos.